Good morning. Nagulat lang ako, nagising na maaga. Akala ko po ay may ulan. So, nasilip ko sa may bintana na ganyan. Nagulat ako, yung fog niya para sa bundok. Grabe, naalala ko nung panahon na umakyat kami Nag-ano pala kami sa bundok. Yung may electric, ano ba tawag doon? Basta paakyat ng talaga ang taas-taas ng bundok na makikita mo talaga yung mga puno, yung sa baba, matatakot ka. Sa una natakot ako pero paakyat, nilakas ako na yung loob ko. Tapos, ayun, maganda nung nasa taas na kami. Sobrang yung fog niya, ulap niya talagang nasa taas kasi mataas yung bundok eh. Tapos yung ulap pa, di ba? Ang lamig. Then hindi mo makikita yung mga ibang tao unless pag malapit talaga sa'yo. Ayun, dun mo lang sila makikita. Ako nga, parang ako lang yun nandun sa pag ako yung hindi ko nakita kung yung kasama ko nasaan na. So, natry ko po yun. First time ko natry po yung ganyan nga na yan nakikita pa natin, di ba? Sa taas po talaga na bundok na pupuntahan yung talaga hindi nyo makikita na yung mga paligid. Wala kang makitang paligid. May picture po akong Di ko na matanda kung nasaan yung picture kong yun. Ayun, sinishare ko lang po sa inyo yung ito nga, first time ko po nung nakita dito sa lugar ko. Kasi hindi naman mafag dito sa lugar ko sa mga bundok na matataas sa bundok yan. O sa Mount Fuji, ganun. Tas yun napuntahan ko nga bundok. Hindi ko matanda kung anong pangalan ng bundok na napuntahan. Tagal na kasi yun eh. Bali first timer ako dito sa Japan, 1999 yun. Kasi pag break time, pag off day mo, holiday mo, one time is once a month, ayun, pwede ka magtulog sa bahay mo, or pag may nagyaya sa'yo, ipapasyal ka nung hapon, ayan. Sama ako dyan, magpasyal one day. Tapos, ayun, yun lang yung, lucky lang po ko. Yun nga yung tatay na anak ko ang naging ko. Siya yung naman nagpapasyal sa akin kung saan. Ang hindi ko lang po napuntahan yung, pinakamalamig na lugar dito sa Japan, yung nag-i-snow na po. Pero nakapunta po ako sa ibang nag-i-snow. Pero yung magbo-bullet train, hindi ko pa naranasan po. Ang tagal ko na sa Japan, never ko pa naranasan yung makasakay sa bullet train. Kaya yun po, sharing ko lang po ang buhay Japan dito po sa aking lugar, home along Dariles. Ayan po, itong neighbor ko po, share ko na rin po. Siguro 2 beses kami na nakapag-usap niya. Binigyan niya ako ng bunga. Pumunta rito, tinanong niya yung room ko dito, room number. Then pumunta siya, binigyan ako ng prutas. Favorite ko yung prutas. Number 1 na favorite na prutas. Pwera po yung syempre strawberry. Nasawa naman na ako sa strawberry. Tsaka yung matawag ng prutas na yon. Basta nasawa naman din po ako sa strawberry. Kumbaga, oo, tama lang yung nakakain na ako yung ganun. Kasi dito marami dong strawberry din dito. Tsaka yung apple. Yan, favorite ko din po yung apple. Pag gusto ko mag-diet, apple po yung kakainin ko. Pero pag nasawa po. Pero dito sa prutas na to, kaki kung tawagin, hindi po ako nagsasawa dyan. Kaso, nagmahal po siya. Nataon naman ito, nanghihinayang po talaga ako. Hindi nila kinukuha. Parang pinapakain na lang sa
ibon. Ang mahal po ng prutas na yan. Marami po mga ibang tanim dito, nagtatanim po niyan dito. Hindi hindi pala madami yung may malaking lupain, tas puro puno. Marami siyang ganyang tanim. Hindi nila kinukuha, pinapakain sa ibon. Sabi ko, ba't kaya nagtanim pa sila ng ganyan? Ang mahal nagmahal po yan. Dati mura lang siya eh. Ayun po, sana pag nagbunga po yan, abangan ko. Sana mabigyan ako yung may-ari. Kung pwede nga lang ako na yung manguha dyan eh. Pero kumuha po ako niyan, hindi na ako nagpaalam. Kasi nandun na dito sa may na namin yung umabot yung ang tawag nun, yung tangkay. Tas may bunga pa. Nakakuha po ako ng 3. Kung sitahin pa nila ako, nandito na sa part ng namin, nasa parte na po namin ng lugar po na. Pwede na siguro abutin nyo. Pero hindi, bawal po talaga yan. Pero hindi naman siguro sila magagalit kasi, tawag nun, hindi na nga nila nakukuha yung prutas nila eh. Pagdadamot pa ba nila yan? O nung sinabi ko nga na, nang hinayang ko doon sa prutas, favorite ko. Tapos sabi niya, gusto mo ba yun? Sabi nung Japonesa. Sabi ko, oo, ganun. Yun na, sabi, pero matagal, siguro ilang days pa bago siya nakapunta dito sa sa apartment. Dito sa floor ko. Okay lang, hindi naman ako, basta pag sinabi mo, hindi naman ako mangungulit pag ayaw, di ba? Ayun, pati si Okasang na yung naging kaibigan ko. Hindi ko matandaan kung nabigyan niya ako. Ayun, nagdidilim na, okay. So, eto po, may sounds po to. Ako na magsalita na lang po. Happy Mother's Day po sa lahat po dyan. Mga madiristic. Siguro naman ay yung iba ay may date sa mid-date or bonding sa family. Hindi ko kagaya, nandito ako solo. Sino mababanding ko dito? Yung anak ko naman, busy naman yun. Sunday, wala kaming contact. Ewan ko lang kung may tawag siya. Kasi hindi ko na-check minsan yung tawag eh. Walang ring yung line ko dito. Ayun, meron na siyang train, nakikita nyo. So, maaga pala ako nagising. Akala ko ay, anong oras pa yun? Akala ko ay 5:30. So, ngayon, pagbalik ko dito, nung nag-live, may video nga akong ginawa. Nakita ko yung, sinek ko pala yung, oras nung binibidyo ko to. 4:45 ba yan? 4:55. Hindi, then nung pagbalik ko, nung gagawa na ako ng ng breakfast ko. Makita ko ay 5:30. Sabi ko, anong oras yung binidyo ko yung kanina? Naalala ko, yun na nga, 4:55 yata o 4:45. Basta ganun. Ang aga ko pala nagising. Ang abi kong aga-aga, wala pa palang kasi usually 6 a.m. na ako, nagpe-prepare na ako nung breakfast ko para sa gamot ko. Ayun. Ayun lang, sinishare ko. Sana happy Mother's Day sa lahat dyan, kababayan kong nasa Pilipinas. At ayun, ang pagboto po natin ay kailangan po natin ang pagboto. Mag-straight na lang po kayo, black voting para PDP laban. Para hindi mabudol ang Pilipinas. Para hindi kayo magbayad ng tax na malaki kasi nga dinudugas nga po nila yung mga pondo-pondo, kita nyo naman, ginamit sa dyan sa pag nila, tawag nito,
campaign. Saan kukuha ng pera yung mga yan, rich? Yung mga rich nga hindi kaya, 'di ba? Yung mga kasama sa PDP. Pero hindi rin nila makaya yung trampoline, maglagay ng kung ano. Dito po sa Japan, wala pong ganyan. Trampoline na yan. Andiyan lang sa gilid-gilid lang po yung mga picture nila. Wala pong malaking mga billboard. Wala pong ganyan dito sa Japan. Kasi nga inaano nilang bawal po siguro dito kasi kung yung gagamitin nila yung pera ng gobyerno, bawal po. Makukulong sila niyan. Corruption po yan. Sana po yung mga tatakbo, puro kayo pangako. Puro pangakong napapako. Tanggalin po yan mga billboards po na sa yung ibig pong sabihin yung mga re-elect, huwag naman po sana magpagawa ng malaking trampoline. Noong pong panahon ko na nandyan, tumutulong po ako sa tsaka yung panahon po walang ganyan malalaking billboards. Grabe, nakita ko sa mga walang malaking billboards. Tsaka nung panahon namin, ako umaano lang po ako ng libre yung sa kampanya, nagbibigay ng mga maliliit na papel lang, Diyos mio, maliit na papel lang pinamimigay namin. Tapos yung voting ando na po kami sa area, nagbibigay lang. Tapos may nagsasabi pa, nagtatanong may ano ba dyan, meron ba dyan, meron. Uso na rin po yun, pero hindi yung kami hindi yung agay yung nagbibigay talagang galing sa gobyerno ang pera. Hindi po. Nagbibigay man kasi nga bawal nga po yan. Ay,